Amen. Praise the Lord. Minsan pa po, palakpakan po natin ng ating Panginoon. Come on, palakpak na para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Amen. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin naman natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Praise the Lord. Good morning once again sa bawat isa. Magandang araw po sa inyong lahat. At naniniwala po ako na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive ng kanyang makapangyarihang salita. Tayo po ngayon ay nasa panibagong series natin ngayong buwan ng June entitled Mind Wars. Winning the Battles No One Sees. Why? May mga laban po sa buhay natin na kitang-kita ng lahat. Pero may mga laban din na ikaw lang ang nakakaalam. In fact, mas maraming mga laban sa buhay natin hindi nakikita ng iba. Ngunit ikaw lamang nakakaalam. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Pero may mga, alam niyo po, may mga gabi na kung saan natutulog tayo, nag-overthink tayo, hindi natin alam kung paano mapapahinto ito. May mga pagkakataong puno ka ng doubt kahit nakangiti ka sa harap ng ibang tao. May mga takot tayo, may mga insecurities, may temptations, may bitterness, may worries na walang ibang nakakakita. Pero sa totoo, ang pinakamalaking laban ng Kristiyano ay hindi laging makikita sa paligid niya, kundi nasa loob ng isip niya. Ulitin ko po, ang mga pinakamalalaking laban ng mga Kristiyano ay hindi laging matatagpuan sa paligid niya, kundi nasa loob ng isip niya. That's why someone said that the mind is the battlefield where victory or defeat is first decided. Ulitin ko po. The mind is the battlefield where victory or defeat is first decided. So madidecide mo kung magkakaroon ka ng panalo o matatalo ka sa isip pa lang. In fact, halos lahat po na nakikita natin sa paligid, nag-umpisa yan sa isip ng gumawa dyan. Nagkaroon ng mga battles sa kanya, may mga doubts. Ito, may mga battle na ibinato sa kanya na hindi mo kaya, hindi pa naman nangyayari yan, wala namang kanyang klaseng ilaw, wala namang kanyang klaseng microphone na maririnig ng maraming tao. Marami kang mga gamit ngayon, marami tayong na-enjoy ngayon na technology na kung saan nanggaling muna sa isip, na ipanalo muna sa isip, na kung saan maraming mga battles na na-enjoy natin ngayon. That's why the mind is the battlefield where victory or defeat is first decided. Ito po ang gustong ituro ni Paul sa atin sa 2 Corinthians chapter 10 verses 3 hanggang 5. 2 Corinthians chapter 10 verses 3 hanggang 5. Bago ko po ituloy ito, by the way, noong nakaraan po, nung Thursday and Friday, natapos na po yung ating Leaders and Pastors Convention ng Amazing Hope. At meron po tayo mga 22 po na panibagong pastors ng Amazing Hope na kung saan na-ordain po natin ngayong taon na ito. Praise the Lord, purihin po ang Panginoon. Congratulations sa mga pastors natin na nakakalat, hindi nagkakalat, nakakalat po sa iba't ibang parte ng Pilipinas, maging sa ibang bansa. May mga kapatid tayo na kung saan nanggaling pa sa ibang bansa na nakasama natin nung nakaraan. At taon-taon po, ito, nung nakaraan, mga 13, tapos 15, taon-taon po, more than 10, ang na-ordain po natin, na po-produce natin na panibagong mga magli-lead ng ating mga campuses, makakatuwang natin dito sa main campus at sa iba't ibang mga campuses ng Amazing Hope. Nung una po, halos walang naniniwala sa akin. Kasi daw, lalo na kapag nag-speak po ako minsan sa ibang mga conferences, kapag pinapakilala ako, kasi umuupo po ako sa likuran, minsan di nila alam na ako pala speaker. Tapos, ano yun, nagpapakamatay ba yung pastor na yan? Pag sinasabi, may 14 services tayo ng Sunday. Tapos I think 16 services siya sa loob ng isang linggo. Nagpapakamatay daw ba ako? Sabi ko, siyempre hindi ko naman makakausap yun. Yung iba naririnig ng mga pastors natin. Pero hindi nila alam na kaya pala, na hindi lang naman pala akong pwedeng mag-lead, na pwedeng marami palang mga pastors, kasi dati halos isa lang dapat pastor, dalawa lang. Madalas ay, lalo na sa Pilipinas, ay nasa 32
30 to 32 lang naman ang average na membership ng majority ng church sa Pilipinas, na makakaya ba yan, maaabot ba yan? At naniniwala po ako, kasi may word ang Panginoon kaya naman maabot yan Kaya lang maraming mga magkikriticize, yung iba kaaway, yung iba talagang sadyang nagtatanong lamang dahil naman hindi nila alam. Dalawang uri ng tao kasi pagdating dyan, isang ignorant at isang arrogant. Yung isa, hindi naman talaga niya alam. Yung isa naman talagang sinasadyang hindi maniwala o kaya mag-spit lamang ng mga negativity. Pero nung mga nag-uumpisa po tayo, marami talagang mga doubts, even sa akin. Kung kakayanin ba ito, sino ba naman ako para magawa ito? Lalo na pagdating ng pandemic, lalo na sabi ko parang katapusan na to Pero napatunayan natin na kapag tayo ay susunod sa voice ng Panginoon more than any voices, lahat ng mga battles na yan ay ating mapagtatagumpayan. So, alam niyo po, ulitin ko, the mind is the battlefield where victory or defeat is first decided. Huwag tayo mag-expect na may lilitaw publicly, may mapapanalo publicly hanggat hindi mo muna napanalo yan privately. Kaya napaka-importante ng mga private na conversations natin sa Panginoon, napaka-importante ng mga private battles na ito. Again, ito po yung gustong ituro sa atin ni Apostle Paul in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 hanggang 5. I want you to open your Bible with me in 2 Corinthians chapter 10, verses 3 hanggang 5. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty in God, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Bring every thought into captivity to the obedience of Christ. So paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? Ulitin ko po. Paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? So join me in our message today entitled, Winning the War Within. Winning the War Within. So paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? Sinabi nga po natin na mas marami tayong naging laban at magiging mga laban pa sa ating buhay na mag-uumpisa sa ating isipan, mga laban na hindi nakikita ng iba. Isa pa naman po sa pinakamatinding laban ay yung laban na walang nakakakita. Ulitin ko po. In fact, ang pinakamatinding laban natin ay yung mga laban na walang nakakakita. Kaya nga maraming mga nagiging talunan dahil may mga bagay na kung saan umaasa lamang sila sa laman. Ulitin ko po, patuloy tayo magiging talunan kapag umaasa lamang tayo sa laman kasi hindi talaga yon ang tunay na laban. So paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? Lahat po ng ready at excited na mapanalo ang mga laban na ito sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. Magsabi po ng malakas na Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon ngayong araw na ito. Number 1, paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? First, recognize the real war. Recognize the real war. Kinakailangan ma-recognize natin ang tunay na laban. Kinakailangan ma-recognize natin itong pinakamatitinding laban na ito. Saan ba ito nangyayari? Paano ba natin mapapanalo ito? Verse 3, makikita po natin siya. Let me read in the New King James Version. For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh. Though we walk in the flesh, sabi ni Apostle Paul, we do not war. Although nandito tayo sa mundo, pero hindi tayo lumalaban sa makamundong uri ng laban. I hope unti-unting mangusap sa atin ang Panginoon dito habang pinag-aaralan natin ito at habang nakikinig ka, nagpe-penetrate ang Word of God sa iyo ngayong araw na ito. Naniniwala ako na may unti-unti nang naipapanalo ang Panginoon sa iyong isipan.
mga laban na walang nakakakita. But first, you have to recognize the real war. For though we walk in the flesh, we do not, napaka-importante nun. We do not. So every time may battle tayo, importante to na we do not war according to the flesh. Behind visible struggles are invisible forces. Again, behind every visible struggle is invisible force. Kapag may mga visible na struggle tayo, hindi basta-basta nangyari yan. May mga invisible forces behind that kasi we do not war according to the flesh. So kinakailangan makilala natin ang tunay na digmaan. Kailangan kilalanin natin ito. Sabi ni Apostle Paul, though we walk in the flesh. So Paul acknowledges that believers walk in the flesh. Ina-acknowledge niya na talaga namang tao naman talaga tayo. Tignan mo yung katabi mo, tunay na tao yan. Nasasaktan. In-acknowledge niya naman yon. Kaya sinabi niya kausap niya yung mga kapatid sa Korinto Kaya sabi niya, though we, kasama siya, though we walk in the flesh. The word flesh in Greek po means to live, to conduct one's life. Ang salitang walk sa Greek ay nangangahulugan na mamuhay o maglakad sa araw-araw na buhay. Mamuhay o maglakad sa araw-araw na buhay. So we live in human bodies. Again, we live in human bodies with human limitations. Tao po tayo. Napapagod tayo. Nasasaktan tayo. Natatakot tayo. Pero sinabi ni Apostle Paul, kahit nasa laman tayo, hindi tayo nakikipagdigma gamit ang laman. Ito pala talaga ang sikreto. Hindi tayo nakikipagdigma gamit ang laman. We do not war according to the flesh. Alam niyo po ba yung word na war in Greek is a military term? Na ang ibig sabihin po nito, ito ay tumutukoy sa isang sundalong nasa aktibong laban. Pag sinabing war, ibig sabihin tumutukoy ito sa isang sundalo na nasa aktibong laban. So tayo po pala ay mga sundalo ng Panginoon na nasa aktibong laban. So dapat nakikita natin ito, nare-realize natin ito, araw-araw, nasa active battle ka. So napaka-clear ng gustong i-point out dito ni Apostle Paul. Ano po yon? That the Christian life is not a playground. In fact, it is a battlefield. Ibig sabihin, hindi playground ang Christian life. Ito ay isang battlefield, hindi siya playground na maglalaro lang tayo, mag-i-enjoy ito. Ito po ay battlefield. Napakaraming mga battles natin sa buhay, battle sa kasalanan, battle sa kahirapan, battle sa ating nakaraan, na ang nakikita lamang ng tao ay yung mga panlabas, pero may mga behind forces dyan, na kung saan kinakailangan maunawaan ng isang tao. Ang kalaban natin, nais lamang ipaunawa sa atin ni Apostle Paul ay hindi tao. Ang kalaban mo talaga ay hindi ang asawa mo. Kung katabi mo asawa mo ngayon, tingnan mo. Hindi siya talaga ang kalaban mo. Hindi talaga ang boss mo ang kalaban mo. Hindi ang kapitbahay mo talaga ang kalaban mo. Hindi talaga gobyerno ang kalaban mo. Ang tunay na laban ay espiritual. At kadalasan, sa isip nagsisimula ang atake ng kaaway. Yet our true enemy is not physical. The battle is deeper. So the enemy attacks through lies. Ginagamit yan ng kalaban. Kasinungalingan, temptations, fear, doubt, pride, deception. Hindi na kailangan ng kaaway ng atomic bomb para mapabagsak ang isang tao. Para mapabagsak ang isang bansa, lagyan niya ng kasinungalingan, lagyan niya ng temptation, lagyan niya ng fear. Hindi na atake yan. Lagyan niya ng doubt, lagyan ng pride,
lagyan ng deception, dinaatake yan. That's why sinabi, again ni Apostle Paul in Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood. Ephesians chapter 6 verse 12, for we wrestle not against flesh and blood, for our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Sinabi ni Apostle Paul, kapag nakontrol ni Satanas ang isip natin, madali niyang maimpluwensyahan ang galaw natin. Madali niyang maimpluwensyahan ang buhay natin. That's why what occupies the mind eventually directs the life. Kung ano ang nag-o-occupy sa isip natin, yan ang nagdadirect, yan ang nagli-lead sa buhay natin. Kaya nga maganda araw-araw, ano ang nag-o-occupy sa isip natin? Kaya nga importante po yung daily devotions. Napaka-importante po ng daily devotions. Alam niyo po, may mga pastors po ako, mga bagong mga minimentoran ng mga pastors. At yung isa nga nakita ni Pastora Dana nung nakaraan, sabi niya, nagpapasa pala sila ng devotion sa'yo araw-araw. Oo. Kasi ni-require ko yun sa kanila eh. Kasi marami na ako nakitang pastor, sabi ko, ito ang dahilan ng unang pagbagsak nila. Dito sila inaatake kasi may nag-o-occupy sa isip natin. Kung gusto magpabagsak ng kalaban na mas marami, pabagsakin mo yung leader. Nakuha po natin siya. Kung uunahin yung mga pastor, kung uunahin yung mga leaders, tapos hindi magdi-devotion araw-araw, lalagpak talaga yan, babagsak talaga. So napaka-importante ng relationship muna kay Lord. We were saved not by religion, but by relationship with God. So kinakailangan, kinukultivate itong relationship na ito para magpatuloy ang isang mananampalataya. At kinakailangan ma-recognize niya yung mga atake sa kanya ng kalaban, hindi ito flesh and blood. Kaya nga po naalala ko, lumaki po kasi ako na may galit sa tatay ko. Dahil magulo nga yung bahay namin, magulo yung buhay namin. Hanggang siguro nahalata ng uncle ko na nauna sa akin maging Christian. Siyempre may influensya sa akin, tinutulungan niya ako mag-aral, bibigyan niya ako ng baon, no choice ako. Pinagsisimba niya ako, hindi niya ako bibigyan ng baon pag di ako nagsimba. Hindi niya ako bibigyan ng baon kapag hindi ko sinulat yung preaching ng pastor. Para masigurado nang umaten talaga ako. Mamaya, nung nahalata niya, nag-iimbento na lang ako, hindi ako ma-attend, pinapreach sa akin yung pinipreach ng pastor. At nahalata niya, mahahalata naman sa isang tao yun eh, na may malalim akong galit sa tatay ko. Ang hindi ko makalimutan until now, at hindi ko makakalimutan kahit kailan, sinabi niya sa akin, Julius, huwag ka magtanim ng puot sa tatay mo. Why? Dapat tinitignan mo yung tatay mo na transparent. Sabi ko, ano pong ibig sabihin nun? Tignan mo transparent na behind him, may kalaban na nagkokontrol sa kanya. Yes, may part siya, pero malaki yung part behind him. Kaya siya nagkakaganyan. So kaysa mapuot ka, manalangin ka muna. Talunin mo muna yung mga unseen battles na hindi mo nakikita. Sin yan eh. Sin. Nakikita sa kakasalanan. May nakikita eh. Nakikita mo yung tatay mo. Pero hindi mo alam, pwede mo, sige man, pagsuntukan siya sa tatay mo, pero hindi mo alam, ginigera mo yung nakikita. Hindi ganyan maipaggera ang mga mananampalataya. At saka unti-unti ko siyang nalalaman, natuto ko mag-spiritual warfare. Nakuha po natin siya. Mamaya nawawala yung puot. Kumikilos ang ating Panginoon. Kasi kinakailangan ma-recognize muna natin yung real war. Hanggat hindi natin nare-recognize ito, makikipaggera tayo sa maling uri ng laban. Na hindi natin alam na napakalalim pala ng tunay na issue. So ask yourself, what mental battle am I currently facing? What lies have I begun believing? Because once you believe a lie, something inside of you will die. Ganyan ang nangyari kina Adam at Eve. Nung naniwala sila sa kasinungalingan ng kaaway, something inside of them died. Unti-unting nawala sa kanila. Ulitin ko po, once you believe a lie, something inside of you will die. So what
lies have I begun believing? What is the enemy attacking my thinking? Because victory begins when we identify the true battlefield. Saan ba talaga ang tunay na laban? Wala muna yan sa tahanan. Nasa isipan, kaya importante yung sa Romans chapter 12 verses 1 to 2. Napaka-importante, you will be transformed by the renewing of your mind. So ang transformation hindi nag-uumpisa sa pagre-renew ng lisensya, sa pagre-renew ng vows. Kahit mag-renew ka na mag-renew ng vow taon-taon sa asawa mo, tapos taon-taon ka rin gagawa ng hindi maganda, paulit-ulit lang yan hanggat hindi nare-renew yung isipan. Why? Expired. Ang isang bagay na expired, hindi siya gumagana. So marami sa buhay ng isang tao kaya hindi gumagana kasi expired. So para gumana ang isang tao, kinakailan ma-renew niya yung kanyang mind. So what is the enemy attacking my thinking? Hindi mo matatalo ang kalaban kung hindi mo kilala ang totoong laban. So recognize the real war. Sabi nga po ulit natin, recognize. Maniwala po. Lahat ng mga nandirito ngayon, whether this is your first time or this is your second time, naniniwala ko na hindi nagkataon ito. Maraming ang Panginoon na gustong maipanalo mo sa buhay mo. Kaya ka nandirito ngayon, nais kang ihanda ng Panginoon sa mga bagay na maipapanalo mo sa iyong buhay. At hindi na sayang ang oras mo ngayon sa kapapakinig ng salita ng Panginoon. Starting today, you will recognize the real war. Why? Because you will win your war within. Number 2, paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? So kapag nakilala na natin ang tunay na digmaan, kailangan naman nating malaman kung ano naman ang armas nating gagamitin. Ito maganda. Okay, nakita ko may laban ng mga ganito. Mas maraming laban sa loob kaysa sa mga labas. Yung labas na laban, epekto lamang ito sa mga isipan. May nag-isip eh. Kaya may war na nakikita. Kaya may war sa Senado, sa Kongreso, kaya may war sa isang bansa, sa isang syudad, sa isang kumpanya, sa isang negosyo. Kaya may war tayong nakikita kasi may nag-isip. Nakakawa natin. Meron muna nangyari. It's either kasinungalingan, deception ng kalaban. Ngayon, kapag na-recognize natin that our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Pangalawa, kinakailangan ma-recognize natin, ano ba yung gagamitin ko? Paano tayo mananalo sa mga laban na walang ibang nakakakita? Number 2, rely on God's weapons. Rely on God's weapons. Sinabi po ito in verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal. Galing. Our battle pala is not against flesh and blood. Although human tayo, sinabi ni Apostle Paul, nire-recognize natin yon. Nire-recognize ng Biblia yung pagiging tao natin. Alam ni Lord yun. In fact, ipinakita rin ng Bible na si Jesus Christ ay namuhay sa mundo ito. Namuhay siya na may laman. Pero hindi sa laman ng kanyang pamumuhay. Ibig sabihin, nagugutom siya, napagod siya, natulog siya. Nagalit siya, ang ating Panginoon, nasaktan siya. Pero hindi daw ganito, dapat tayong makipaglaban. So kinakailangan ma-recognize muna natin yung tunay na laban and then rely on God's weapon. For the weapons of our warfare are not carnal but mighty through God. Ibig sabihin, aasa tayo dun sa armas ng Diyos. Alam niyo po yung weapon dito, yung salitang weapon sa Greek ay tumutukoy sa mga kagamitan ng sundalo sa digmaan. Kagamitan ng sundalo sa digmaan. So kinakailangan, makikipaggera ka, dapat may gamit ka. Ang tawag doon ay equipment. Kaya nga kapag sinabing equipping session, di ba, ini-equip tayo, nilalagyan tayo ng weapon. Nilalagyan tayo ng tool para sa laban natin. Halimbawa, sa company natin, sa negosyo natin, sa buhay natin, sa mga gagawin natin. Pag sinabing equip ka, ibig sabihin may panlaban ka. May tool tayong gamit-gamit. So Paul says our weapon are not carnal.
The word carnal in Greek is fleshly. Ang ibig sabihin nito, hindi daw siya fleshly, hindi siya worldly, hindi daw siya merely human. Ibig sabihin, yung weapon, hindi ito galing sa lakas ng tao. Human wisdom, listen to this very carefully. Human wisdom cannot defeat spiritual enemies. Hindi matatalo yan. Human wisdom cannot defeat spiritual enemies. Why? Because human strength cannot conquer spiritual darkness. Hindi mako-conquer ng human strength ang spiritual darkness. Kaya hindi sapat ang positive thinking lang. Hindi sapat ang self-confidence lang. Hindi sapat ang human wisdom lang. Ang kailangan natin armas na galing sa Panginoon. Kailangan galing kay Lord yung weapon. Mapapagod lang tayo kung puro positive thinking lang yan. Why? Kasi may positive thinking na biblical at may positive thinking na hindi biblical. Hindi, manifestation manifest lang yan. Sige, banggitin mo. Wala naman masama doon. Kaya lang, puro banggit na lang eh. Kaya lang yung mga binabanggit, bumabangga sa makapangyarihan salita ng Panginoon, anything na babangga sa written word of God, kahit na ito ay spoken pa ng isang tao, anything na babangga dito ay hindi yung truth, lies ang tawag doon. Because the ultimate foundation natin, the ultimate authority of our faith and conduct, walang iba kundi salita ng Diyos. Salita ng Diyos nga eh. Ibig sabihin, hindi mawawala yan. Why? Sabi ni Jesus, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Kaya nga kinakailangan na ang gamit natin, yung weapon natin, ay yung weapon na galing kay Lord. Kasi na-recognize na natin yung real na laban. It is not against flesh. Hindi ito flesh and blood, but against the powers of darkness. Now, may binanggit dito si Apostle Paul about God's weapon. Yung God's weapon daw, sinabi niya, sa verse 4, for the weapon of our warfare are not carnal, but mighty. Ang galing. But mighty through God. Yung word na mighty dito, sa Greek po, ay dunatos. Ibig sabihin, powerful daw, capable, effective. Nako. Kung hindi mo mapanalo yan sa physical, maraming mga battles tayo, struggle physically, na ang pinanggagalingan, mga forces, unseen forces, hindi talaga natin siya mapapanalo. Kaya lang sinabi dito, yung weapon daw natin, na galing kay Lord, mighty, capable, effective. Sabi nga po natin, effective. Yun ang tatalo dun sa mga unseen na battles. Nakuha po natin siya. Kaya nga kapag meron tayong mga, napansin nyo po, kapag may bago tayong bahay, pinapadedicate natin, pinagpipray natin, kapag may sasakyan ka, nakuha po natin siya. Kasi naniniwala tayong mga Christians na hindi yung battle natin puro pampisikal. May mga unseen battles tayo sa kalsada, may mga unseen battles tayo sa ating tahanan. Kaya pag may mga bahay po kayo bago, titirahan ninyo, wag po kayong mag-atubili. Ang dami nating pastor dito. Mag-PM lang po kayo, mag-message lang po kayo. May pastoral care ministry po tayo para mag-dedicate ng mga bahay ninyo, yung mga ari-arian ninyo, yung mga na-acquire ninyo. I-dedicate natin sa Panginoon yon. Kasi napaka-importante po na sinasabi natin na si Lord ang may-ari nito, walang karapatan ng kalaban dito. Kaya natin siya ginagawa, yung mga ganung bagay, kasi naniniwala tayo na may mga unseen battles. At yung panlaban natin dito, sinabi ni Apostle Paul, mighty siya, effective. Minsan may mga nangyayari sa atin, hindi natin ma-recognize, bakit kaya ganito yung sakit ko? Bakit kaya ganito yung pag-iisip ko? Bakit kaya parang ang bigat ng pakiramdam dito, ang bigat ng negosyo, ang bigat ng pamilya, ang bigat ng buhay? May forces nga unseen eh. Na kung ano-ano nang mga ginawa, nag-exercise naman, kumain naman ng gulay, uminom naman ng tubig. Ano nangyayari? Yung ginawa niya, listen to this, panglaman lang. Umpisa pa lang sinabi ni Apostle Paul, di mo mapapanalo yan ang puro ganyan lang. Although yung iba maganda dyan, kapag utos naman ng Panginoon, do it. Kaya lang, alam niyo po, may mga ginagamit tayong mga weapons na hindi effective.
At sinabi dito ni Apostle Paul, hindi lang mighty. Tingnan niyo po ito. Mighty through God. So the power is not in us. Ang kapangyarihan ay hindi nanggagaling sa atin. The power is through God. Sabi nga po natin, through God. So kapag kukuha tayo ng weapon, hindi galing sa atin. Dapat yung galing sa Panginoon, yung weapon na gagamitin natin. Kasi kung galing sa Panginoon, ito daw ay powerful. Dunatos, sinabi dito. Ito daw ay capable. Ito daw ay effective. So ano ang armas na ibinibigay ng Diyos? God has provided spiritual weapons. Like what? Prayer. Sabihin nga po natin, prayer. Panalangin. Ano pa? Word of God. Faith. Banal na spirito. Worship. Obedience. So nang tuksuhin si Jesus sa wilderness, hindi siya nakapag-debate na lang. Inubos niya yung oras niya doon. 3 times he declared, it is written. Paulit-ulit niyang sinabi, it is written. Hindi yung word niya, kundi ano yung nasusulat. So ang salita ng Diyos, ang kanyang sandata, God's weapons still work today. Yung mga weapons ng Panginoon, nagwo-work pa rin yan hanggang ngayon. So stop fighting spiritual battles with fleshly weapons. Again, stop fighting spiritual battles with fleshly weapons. Because some people fight fear. Ano panlaban nila sa fear? Worry. Kapag may fear ka, huwag puro worry ang ipanlaban mo. Hindi siya effective. Mag-pray. That's why Leonard Ravenhill once said, prayer is not preparation for the battle. Prayer is the battle. Kapag ikaw ay nananalangin, may grabing labanan na nangyayari. Panlaban ng mga mananampalataya ito. Some fight temptations with willpower alone. So kapag may mga temptations, wag puro willpower. Hindi, kaya ko to. Teka lang, mighty. Kanino daw yung effective na gamit? Through God. Pag sinabi natin kaya ko to, pwede naman yung sabihin mo, pero sa pangalan ng Panginoong Hesus, kakayanin natin to. Kailangan pa rin yung i-acknowledge eh. Importante pa rin yung acknowledgement na hindi nga sa atin manggagaling ito kasi importante yung through God. Some fight discouragement with positive thinking only. Kapag may discouragement, huwag puro self-help lamang. Kasi kahit natagtad ng kung ano-anong libro yan, pero walang salita ng Panginoon, mas makapangyarihan pa rin ang word ng Diyos kaysa word ng tao. Amen po ba? Because heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Grass withers and the flowers fall, but the word of God stands forever. Mas makapangyarihan ang salita ng Diyos kaysa anumang salita na binubuyo sa'yo, na binabanggit sa'yo, na pinauulit-ulit sa'yo ng mga tao, mas makapangyarihan at mas magwawagi lagi ang salita ng Panginoon sa isip, sa puso at sa buhay mo. Come on, praise the Lord. Paul says God's power is greater. So fight with prayer instead of panic. Kaysa magpanic, mag-pray. Scripture instead of speculation. Kapag naguguluhan tayo kaysa mag-speculate tayo, tignan natin sa salita ng Panginoon. Faith instead of fear. Worship instead of worry. That's why E.M. Bounds once said, the devil fears the believers who knows how to pray. Again, the devil fears the believer who knows how to pray. Takot na takot ang kalaban sa mga mananampalataya na marunong manalangin. Why? Di ba, isa sa mga, kapag tinanong mo, if you want to succeed in life, pag tinanong mo yung mga currently matagumpay na tao, isa sa mga top 3 lagi na isasagot, pinakamabilis na pwede mong gawin agad, find a mentor. Kasi importante yung may kausap ka na nauna na doon para mapaikli yung learning curve. Kasi kapag may mentorship, ibig sabihin ng mentorship, mentoring relationship. Hindi lang siya turo ng turo, may relationship. Pag sinabing mentorship, may kausap ka, nakikita mo yung buhay niya, parang rabay. Dati, kung saan naglalakad yung rabay, lakad ka hanggang sa yung dumi niya, napupunta sa'yo. Ibig sabihin, sumusunod ka sa kanya at natututo ka sa kanya. Ganon din sa mentorship.
Kasi importante yung mga salita na naririnig natin. Kasi pag natutunan mo yun, pambihira. May tiyak siya, may maaalpasan ka eh. That's why the devil fears the believer who knows how to pray. Bakit? Ang kadate mo, ang kamiting mo si Lord eh. King of kings and Lord of lords. Every knee will bow sa kanyang pangalan. Walang makakatalo sa pangalang Jesus. Kaya nga kapag kausap mo ang Panginoon, araw-araw kausap mo na ang pinakamakapangyarihan at pinakamabuti, pinakamapagmahal na Diyos. At walang makakatalo dyan. Kahit si Satanas pa ang mangusap sa'yo, kapag may pangungusap si Lord, mapapanalo mo ang bawat laban mo. Come on, praise the Lord. Because the devil fears the believer who knows how to pray. Sabi nga po natin, pray. Napaka-importante ng panalangin. Now, kapag ginagamit natin ang armas ng Diyos, may mangyayari. Paggamit natin yung armas galing sa Panginoon, importante may mapabagsak tayo dito. Okay? Ano ito? Now, kasi may gamit tayo eh. Anong gagamitin mo dun sa mga sandatang ito? Halimbawa, panalangin, salita ng Diyos, obedience, pananampalataya. Ano ang gagawin mo? Ganda nito. Last but definitely not the least, number 3, remove every stronghold. Sabi nga po natin, stronghold. Verse 4. Naku, kapit ka dito. Napaka-importante nito. For pulling down strongholds, mighty through God. Sinabi dito, yun daw yung weapon natin. At kinakailangan ma-recognize natin, number 1, yung real war. Although naglalakad tayo sa flesh, ina-acknowledge natin na nasasaktan tayo, napapagod tayo, nandito tayo sa mundo, pero dapat hindi makamundo ang panlaban nating mga mananampalataya. Sabi sa verse 4, for pulling down strongholds, casting down arguments, and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captivity to the obedience of Christ. Remove every stronghold. Gibain, eto, napaka-importante nito, stronghold. Gibain ang bawat kuta ng kalaban. Why? Yung stronghold po sa Greek, ang ibig sabihin nito, it refers to a fortress, castle, military fortification. Ibig sabihin, dyan nagkukuta, dyan nagtatago. Diyan nagpapalakas siyang mga yan. Ang salitang stronghold, nangangahulugang fortress, matibay na kuta. Hindi lang basta kuta siya, kaya nga stronghold, matibay siya na kuta. Sa spiritual sense, ito ay mga maling paniniwala o mindset na matagal nang nakabaon sa isip ng isang tao. Stronghold, kinakailangan gibain natin to. Kinakailangan makita natin ano yung gigibain natin. May panggiba ka naman na. Ang problema, ano gigibain ko? Alam ko na yung laban. May panggiba na ako, may Word of God din. Nakikinig na tayo ng Word of God. Nananalangin na tayo. Ano yung gigibain natin ngayon? Kasi may mga matagal ng mga paniniwala, may mindset tayo na matagal na nakabaon sa ating isipan. Halimbawa, hindi na ako magbabago. Hindi ako mahal ng Diyos. Palpak na ako habang buhay. Recently, I don't know kung mapapakinggan ako ngayon, may madalas na nagko-comment sa akin sa social media. Ewan ko ba naman, lagi ko nakikita yung sa dami na nagko-comment. Why? Minsan katangi-tangi talaga na laging negative sinasabi niya. Hindi naman totoo yan, wala naman nangyayari sa buhay ko dyan. Mamaya na naman, wala naman nangyari. Ganon lang din naman. Nakuha po natin, may stronghold. Palpak ako habang buhay, wala nang pag-asa yung sitwasyon ko, hindi ko kayang magpatawad, masamang tao na ako, wala nang mangyayari sa aking buhay. Kapag paulit-ulit itong pinaniwalaan, sa isang beses sa pangalawa, natural eh. Hindi pa siya matibay na kuta eh, kumukuta pa lang, nagbubuo pa lang. Nagkakampo pa lang yung kalaban, pero hindi pa stronghold yan. Pero kapag paulit-ulit na siyang pinaniwalaan, nagiging kuta na ito sa isipan. Nagiging stronghold na siya.
Kaya nasabi niyo, yung iba hindi lumaya-laya sa kahirapan, sa kasalanan, kasi inuulit-ulit niya yon, pinaniniwalaan niya. Lagi niyang binabanggit, lagi niya siyang iniisip. At sinabi ni Apostle Paul na kailangan itong gibain. Kinakailangan ginigiba natin siya. So Paul says believers must engage in 3 actions. 3 actions. Mag-i-engage tayo. Number 1, cast down false reasonings. Sinabi dito sa text natin, casting down imaginations. Di ba, minsan yung nandoon lang, nakatulala lang tayong gano'n, kung ano-ano naglalaro dito. Wala sa buhay ko. Ito na lang to habang buhay. You have to cast down false reasoning. Yung imagination po, ay tumutukoy sa arguments, reasoning, thought pattern sa Greek. Ang ibig sabihin ng imagination dito. Thought pattern. Paulit-ulit na gano'n na nangyayari. Paulit-ulit niyang isipan. Always remember. Sinabi ng salita ng Panginoon, di ba? Then you will know the truth, and the truth shall set you free. So kaya alipin ng isang tao, hindi ako makalaya-laya dito, ang galing-galing ko naman, kasi baka may kasinungalingan kang pinaniniwalaan, identify mo na, aminin mo na yon. Kaya nga hindi makalaya, may stronghold eh. Baguhin mo na ngayon yon. Kasi pag may truth ka, lalaya ka. Ang truth sa salita ng Panginoon, nakakapagpalaya ito. So hanggat hindi lumalaya, baka may truth na hindi na-apply. So kinakailangan, cast down false reasoning. Ibagsak ang maling isipan, tandaan, hindi lahat ng pumapasok sa isip dapat pinaniniwalaan. Hindi lahat ng pumapasok sa isip ay dapat pinaniniwalaan. Every thought that contradicts God's truth must be rejected. Sabi nga po natin, reject. Kapag hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon, nire-reject ito. May mga thoughts na galing sa Diyos. May mga thoughts na galing sa laman. May mga thoughts na galing sa kaaway. Kaya kinakailangan may pang-filter tayo dito. Walang iba kundi salita ng ating Panginoon. So kapag may mga thoughts na nagsasabi, walang silbi ang buhay mo, sagutin mo agad ng salita ng Diyos. Cast down false reasoning. Kinakailangan gibain siya. Ano pa? Number 2, confront false elevations. Ganito ang pagpapabagsak, pagre-remove ng stronghold. Una, gigibain ka. Pangalawa, i-confront mo yung mga false elevations. Now, ganda nito. Sinabi dito, and every high thing must come down. Di ba may ganong kanta? Every stronghold must be broken. And every high thing that exalts himself. Yung high thing po represents anything that proudly opposes God's authority. Ito yung mga bagay na itinataas ang sariling laban sa kaalaman ng Diyos. Itinataas yung kanyang sarili laban sa kaalaman, sa wisdom, sa salita ng Panginoon. Mas ini-elevate niya yung kanyang sarili kaysa sa salita ng ating Panginoon. Ano ito? Kadalasan ito yung pride. Because pride often disguises itself as self-sufficiency. Wala namang masamang magsabi ng kaya ko to. Pero ano ang pundasyon nung sinasabing kaya ko to? 'Di ba? Mighty through me? Hindi eh. Mighty through God. Hindi nga siya magiging effective. Pero kapag sinabi natin, wala namang masama yun, I can do all things. Amen. Through Christ. I can do all things through Christ who gives me strength. So confront every false elevation. Pag tinanong mo yung isang tao, hindi nagsisimba, hindi nagdi-devotion, hindi nananalangin, hindi nagbabasa ng salita ng Panginoon, o kumusta ka kapatid? Okay naman po ako. 1 taon ka nang di nagsisimba? Nagpipre, okay ka lang. Ano siya? High thing. Tingin mo okay ka na wala si Lord sa buhay mo? Walang taong naging okay nang wala si Lord sa buhay niya. Why? Because God is our life. Jesus is our life. Walang tunay na buhay kapag wala si Lord. Kaya sinabi ng Panginoon, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it more abundantly. Kaya kapag wala si Kristo sa buhay mo,
Wala talagang buhay. Sira talaga yung buhay, pero kapag nasa iyo si Kristo, ano man ang pinagdadaanan mo, yan ang tunay na may buhay na ganap at kasaya-saya. Kasi si Kristo ang tunay na nagbibigay ng tunay na buhay. Come on, praise the Lord. So we have to confront false elevation. Yung kaya ko to, pero wala naman si Lord. Hindi pwede siya kasi pride siya. Anything elevated above God's truth must come down. Kapag mas pinaniniwalaan natin ang feelings natin kaysa sa Word of God, nagiging high thing yun. Every high thing must come down. Every high thing that exalts himself. Kinakailangan ito ay napapabagsak, mas pinaniniwalaan mo. Dapat ang salita ng Diyos kaysa sinasabi ng takot mo. Nakapo natin siya. Recognize una natin, though we walk in the flesh. Tama yon. We walk in the flesh, pero hindi yun ang laban natin. Pag may sinabi ang takot mo na hindi mo kaya, sasabihin mo lagi, I can do all things through Christ who gives me strength. Tama, hindi ko yan kaya, pero kakayanin ko yan sa pamamagitan ni Kristo na sinasamahan ako sa akin buhay. Because greater is He that is in me than he that is in the Lord. Mas malakas yung nasa akin kaysa lakas ng boses ng kalaban sa aking buhay. Come on, purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Mas piniwalaan natin ang sinasabi ng Panginoon kaysa sinasabi ng doubt natin, kaysa sinasabi ng fear natin, kaysa sinasabi ng bulsa mo. Mas paniwalaan mo yung sinasabi ng Panginoon na kaya niyang buksan ang durungawan ng langit pag inuna mo siya sa iyong buhay. Ang high-thing kasi, hindi ko na lang ito bibigay kay Lord. Noon, intindihan niya naman ako eh. Kaya lang kay Lord yun eh. Robbery nga ang tawag doon ng Bible, you rob me. Dalawa lang yan, you rob God o you love God. Wala ako eh. Pero alam mo ba, tingin mo ba yung ipagkakait mo kay Lord, kaya kang pasaganain yan? O yung iaalay mo sa Panginoon, yun ang magpapasagana sa'yo. Every high thing must come down. Kung ano yung sinabi ni Lord, yun ang mas gawin natin. Kasi tiyak yan, may nawawasak tayong high thing doon. Kasi ang inuuna natin kung ano yung sinasabi ng Panginoon. At sinabi dito, itong ganda, bringing into captivity every thought. So number 3, capture every thought. Paano ba mag-remove ng stronghold? You have to, tignan niyo po maigi to, capture. Sabi nga po natin, capture. Capture every thought. Bringing into captivity every thought. Alam niyo po ba yung salitang captivity sa Greek? Ang ibig sabihin po nito, hulihin bilang prisoner of war. Ganda nito. Para ma-remove yung stronghold, una, kinakailangan cast down. False reasoning. Pangalawa, kinakailangan kukomprontahin mo yung false elevation. Pwedeng pride, sariling pananaw, against sa sinasabi ng Panginoon. And then pangatlo, you have to capture it. Kinakailangan mahuli mo siya. So rather than following thoughts to control us, we must bring them under Christ's authority. Hindi dapat tayo ang bihag ng ating iniisip. Ulitin ko. Hindi dapat tayo ang bihag ng ating iniisip. Dapat ang thoughts natin ang bihag ni Jesus. Ang victorious Christian ay hindi sumusunod sa bawat naiisip niya. Sinusuri niya muna ito sa liwanag ng salita ng Diyos. Hindi siya basta-basta umaact. Kaya kinakailangan pag hindi niya alam, mananalangin siya, magde-devotion siya, magtatanong siya, atin siya ng church. Magpapadisciple siya, may natatanong siya para nang sa gayon. Bago siya umakto, kinakailangan sumasangguni muna siya. Kaya nga po napansin nyo sa mga hari, sa mga matataas ang tungkulin, kinakailangan may spiritual advisors lagi. Matatalino yung mga yon. Bakit may ganyan pa? Magaling naman si David. Ba't may sons of Korah pa? Ba't may mga ganyan pa sila? Nakuha natin kasi importante, yung galing sa ating Panginoon. Kung hindi ayon sa liwanag ng salita ng Diyos, huwag mong papasukin sa puso mo. Ulitin ko. Kung hindi ayon sa salita ng Diyos ang naglalaro dyan sa isip mo, huliin mo na siya. Kaladkarin mo palabas sa isip mo. Nakuha natin? Anything na hindi kay Lord, kaladkarin mo palabas sa isip mo. Sabi mo sa katabi mo, kaladkarin mo palabas sa isip mo. Starting today, kakaladkarin mo siya. Bringing into captivity every thought.
Minsan hindi agad yan, kaladkarin mo nga palabas eh. Ulit-ulitin mo yung Word of God. I-rebuke mo ng i-rebuke hanggang sa nawawala na siya. Nakuha po natin siya kasi ganun may lumalaban eh. Gusto pa rin talaga maging stronghold yung isip natin, yung buhay natin. Kaya nga kakalad ka rin siya, bringing into captivity every thought. Kaya nga kapag tayo nag-overthink, tandaan natin, any thoughts na hindi nagbabayad ng renta sa isip mo, evict it. Kung hindi naman nagbabayad ng renta sa isip mo yan, ibig sabihin wala ka naman pakinabang dyan. Kasi nungalingan naman yan. Pinapahirapan ka naman yan, evict mo na siya. Wala kang renta yan, sinisira ka pa. Nakuha po natin siya, kalad ka rin palabas itong mga thoughts na ito. Notice, Paul does not say manage your thoughts. Wala sinabi doon, manage your thoughts. Hindi, manage mo lang yan. Yung mga bagay na hindi mo dinidil. Baka lumalaki na yan, mahirapan ka dyan. Hindi niya sinabing manage your thoughts, sinabi niya capture them. Sabihin nga po ulit natin, capture. Capture them. So a believer must become a spiritual gatekeeper. Dapat ang bawat mananampalataya ay spiritual gatekeeper because not every thought deserves residence in your mind. Not every thought deserves residence in your mind. Hindi lahat ng iniisip natin deserve na maging residente ng isip mo. Hindi lahat. In fact, marami kang mga iniisip-isip kanina na sinasabi na sa'yo ni Lord ngayon, ayan na, capture mo na, kaladkarin mo na palabas. Hindi yan deserving sa isip mo. Hindi niya deserving maging residente ng isip mo. So before accepting a thought, ask, is this thought true? Totoo ba siya? Kasi the truth will set me free. Ba't ako naaalipin dito? So check mo agad sa Word. Does this agree with God's Word? Does this honor Christ? Is this producing fear or faith? Tumatatag ba ang pananampalataya ko dito o lalong winawasak ako nito? So replace lies with truth. Ulitin ko, replace lies with truth. Replace fear with faith. So ngayong araw na ito, may papalitan ka sa iyong isipan. Replace doubt with God's promises. Because the mind surrendered to Christ becomes a fortress that the enemy cannot easily penetrate. Kapag tayo naman, eto na ngayon, ang tatanggalin mo naman lang yung mga thoughts na kung saan hindi kay Lord eh. Anong gagawin mo? Magpapasok ka ngayon, papalitan mo yung papalitan mo yung mga demonic squatters sa isip mo. Kasi pagmamayari ni Lord yan. Lahat ng mga bagay na hindi kay Lord, mga demonic na squatter sa isip mo yan. Hindi ka dyan nakatira, sabihin mo, sa isip mo. Si Lord ang nakatira dito. Salita ng Panginoon na nakatira dito in the name of Jesus. Kinakailangan, papalitan mo yung fear ng faith, papalitan mo yung doubt ng promises ng Panginoon. That's why Norman Vincent Peale once said, you are not what you think you are, but what you think you are. Ang ibig sabihin nun, you are not defined by your opinion about yourself. You are shaped by the thoughts you consistently entertain. Hindi ikaw yan, yung opinion mo sa sarili mo na hindi mo kaya. Sinabi mo na yun sa sarili mo. Na hindi ka na magbabago, na ganito na lang ako. Sila na lang ang ganyan. Hindi. You are shaped by the thoughts you consistently entertain. Kung ano yung lagi nating pinapapasok, pinapatira natin, dyan sa isip natin, yun ang nagiging tayo na. So hindi ka hinuhubog na yung opinion tungkol sa iyong sarili. Hinuhubog ka ng mga kaisipang palagi mong pinananatili sa iyong isip. So remove every stronghold. Naniniwala ko ngayon pa lang may mga kinakaladkad ka na sa isip mo. Walang sinabi doon na i-manage mo lang. Remove. Capture them. Kinakailangan spiritual gatekeeper ka. Dapat no ID, no entry. Kapag hindi to dapat pumasok sa isip ko, wag mo nang papasukin. Kung makapasok man, kaladkarin mo palabas. At naniniwala ko,
Total naman, mas may karapatan kang palabasin yon kasi hindi naman talaga taga roon sa isip mo yon. Lahat ng bagay kasinungalingan, karamdaman, kahapon, mga bagay na nagpapabagsak sa'yo, lahat yan, mga spiritual, mga demonic na squatter yan sa isip mo. Starting today, kakalad ka rin mo na yan at papalitan mo ng salita ng Panginoon. Papalitan mo ng pangako ng Panginoon. At kapag yan ang naitanim mo dyan, yan ang lumakas dyan sa iyong isipan, maniwala ka kahit anong atake ng kalaban sa iyo, madaling mapalayas yon. Why? May nagbabantay na salita ng Panginoon, may taga-filter sa isip mo. At hindi makaka-penetrate ang kalaban ng matagal sa buhay mo. Why? Kasi may salita ng Panginoon na mas makapangyarihan sa kasinungalingan ng mundo. Come on, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. As I end this, alam niyo po may isang magsasaka na araw-araw hinahabol ang kanyang kabayo. Dahil palagi po siya nakakatakas. Araw-araw. Hinahabol niya yung kanyang kabayo. Nakakatakas kasi araw-araw. Pagod na siya sa kahahabol. Napagod na siya dun sa araw-araw niyang kahahabol hanggang isang araw, napansin niyang hindi ang kabayo ang problema. Ulitin ko. Isang araw, habang siya'y pagod na sa araw-araw na kahahabol niya sa nakakatakas na kabayo niya, napansin niya, hindi kabayo yung problema. May malaking butas pala dun sa bakod. So, imbis na habulin ng kabayo araw-araw, anong ginawa niya? Inayos niya yung bakod. At tumigil yung problema. Maraming Kristiyano ang parang ganun. Palaging hinahabol yung mga symptoms. Takot, galit, kahirapan, kasalanan, pag-aalala, tukso. Pero hindi nila inaayos yung stronghold sa isip. At ngayon gusto ng Diyos gibain ang bawat maling kaisipan. Tear down every fortress of unbelief. Capture every rebellious thought. Sirain ang bawat kasinungalingan, palitan ito ng kanyang katotohanan. So this week, challenge po at assignment na naman. Identify one stronghold that has been occupying your mind. Mag-identify ka lang, kahit isa lang muna. Yung stronghold na nag-o-occupy lagi sa isip, paulit-ulit siya. Bakit paulit-ulit? Hindi naman in-evict. Tanungin mo yung sarili mo, anong stronghold ang napakatagal nang nakatayo sa isip ko? Takot ba ito? Galit ba? Insecurity ba? Doubt ba? Sulat mo. At least isa. So find a scripture that directly confronts it. Hanap ka sa salita ng Panginoon na directly gumigiba dun sa stronghold na yon. Pambihira. Ulitin ko, mighty through God. Mas effective yung salita ng Panginoon. Yun yung pambangga mo. Yun yung pang-remove mo dun sa stronghold na yon. I-declare mo yun araw-araw, yung word na yon. Ipanalangin mo yun araw-araw. At hayaang gibain ng Diyos ang bawat kuta ng kalaban. So refuse to let the enemy occupy territory that belongs to Christ. Kay Kristo ito. At hindi sa kalaban. Tandaan, recognize the real war. Our battle is not against flesh and blood. Although nasa flesh tayo, nasa laman tayo, pero hindi talaga ito ang pinakamatinding mga laban natin. You have to recognize the real war. Meron man tayong mga napapagod na tayo, ang tagal na nating binabattle, pagod ka ng kasisigaw, kamumura, kapapangutang, pagmamakaawa, na parang pulubi na. Recognize the real war. Kapagod ka na dyan. Then rely on God's weapons. Kuhain mo yung, hindi sarili nating kakayanan. Ano yung kakayanan ng Diyos? Manalangin. Balik sa devotion. Balik sa pagsamba. Balik sa pagpapakumbaba sa Panginoon. Then remove every stronghold. Kakalad ka rin siya. You have to capture it. At sa pamamagitan ni Kristo, maaari kang manalo sa mga laban na walang ibang nakakakita.
good news sa kabila ng bad news. Ang bad news, napakaraming kalaban na hindi nakikita. Good news, hindi man sila makita, kita sila ni Lord. Why? God is omnipotent. He is all-powerful. God is omniscient. He is napakatalino ng ating Panginoon. Alam niya lahat ng bagay. Ito matindi. Alam niyo, ang demonyo hindi siya omniscient. Maraming mga argument, ang demonyo daw, nababasa isipan natin, hindi talaga. Ang Diyos lang nakabasa niyan. Yung pattern natin, nababasa ng kalaban, hindi naman omniscient si Satanas eh. Hindi naman siya omniscient, all-knowing. Hindi. Si Lord ang all-knowing. Nakikita niya lang kasi may mga pattern tayo. I-disrupt mo yung pattern na yan. I-remove mo yung pattern na yan. Wala na. Ano na next move ko dito? Wala na, kinakailangan basagin mo yung pattern na yon. God is omnipotent. He is all-powerful. God is omniscient. He is all-knowing. And God is omnipresent. He is all-present. Mas makapangyarihan ng Panginoon kaysa kapangyarihan ng gawa ng kalaban. So ano man ang namamayani ngayon sa ating buhay, tandaan mo, mas malakas si Lord. Again, 1 John 4:4. Greater is He that is in us than he that is in the world. Mas makapangyarihan ang Diyos na nasa sayo kaysa Diyos ng mundong ito. Purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand in the presence of God today. Habang ikaw ay nakatayo, nais kong ikaw ay pumikit. Ikaw sa kasi Lord, ngayong araw na ito. Ano yung mga laban mo ngayon? Na pagod ka na. Tila baga parang exhausted ka na. Na-exhaust mo na. Ano yung mga laban na napakatagal na? Na kung saan nakakapagsalita na tayo na hindi maganda sa mga mahal natin sa buhay. Nakakapagsalita tayo na hindi maganda sa ating sarili. Nilalait na natin. Kung ano na mga negative na mga salita na binato natin sa sarili natin. At minsan indirectly, parang may mga iniisip na tayo hindi maganda sa Diyos. Every high thing must come down. Our battle is not against flesh and blood, but against the powers of darkness. Rely on God's weapon. Starting today, wag mong gagamitin yung worry. Kapag ikaw ay may mga pangangailangan, pwede mong gamitin ang word. Gumamit ka ng worship. At mamaya magiging tama na yung action mo physically. Kailangan mauna muna spiritually. And remove every stronghold. Ano yung mga dapat kalad ka rin? Ano yung mga dapat i-evict dyan sa isip na yan? Hindi ka nagagaling. Wala kang kwenta nanay. Wala kang kwenta tatay. Wala kang kwentang Christian. Wala kang silbing tao. Tama, wala naman talaga akong silbi. Wala naman talaga tayong silbi. Kaya lang si Lord nasa buhay ko. Paano mawawalan ng silbi ang isang tao na si Kristo ay nasa puso? Kalad ka rin mo na yung mga maling isipan na yan. Starting today, unti-unti na tumatagal, winawasak ang buhay mo, winawasak ang sarili mo, winawasak ang pamilya mo, winawasak yung mga resources na ibinigay sa'yo ng Panginoon bago ka pa maubos. Or kung meron man dito, ubos na. May pag-asa, magsimula ka kay Lord. If any one of you today, maybe this is your first time na invite ka sa lugar na ito, hindi nagkataon nito. Or maybe, bigla ka na lang napunta, feeling mo naligaw ka sa lugar na ito. Na kung saan nangungusap sa iyo si Lord kanina pa. Kung meron man dapat maghari sa isip mo, hindi ka sinungalingan, hindi kahirapan, hindi kasalanan, hindi ang iyong kahapon. Hayaan mong si Kristo ang maghari sa iyong puso't isipan ngayong araw na ito. Pag si Kristo ang naghahari, maniwala ka. Kaya mong pagtagumpayan ang mga laban na yan. So today, if you want Jesus to be the Lord of your life, the Lord of your mind and heart,
I-invite kita ngayon oras na ito. Bibilang ako ng 3, tataas mo na mabilis ang kamay mo. Mananalangin tayo. At naniniwala ko that after this, your life will never be the same again. Are you ready? Lift up your hands. 1, 2, 3. The Bible said in John 1:12, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Kapag anak ka ng Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, may authority ka. But make it sure, hindi mo lang kilala si Lord. Dapat may relasyon ka sa Kanya. Tell it to Jesus right now. Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come to my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to I you. admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner, but I believe that you are my Savior. but I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me Save me. in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kung first time mo ipinanalangin ito, kapatid, sabi ng Lord, sino man daw lumapit sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Mahal ka ni Lord. Magsimula ka kay Lord ngayong araw na ito. Mahal ka ni Lord. Ikaw ay anak ng Diyos dahil tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay. Hindi ko sinabi, kundi sinabi ng Panginoon. So starting today, may authority ka. Sa mga anak ng Diyos na nandirito ngayon, you have the authority. Hindi sinabi ni Apostle Paul na i-capture nyo yung mga strongholds na yan, yung mga bagay na yan, yung mga kasinungalingan na yan, na yung mga thoughts na yan, na hindi mo kayang i-take captive ito, na hindi mo kayang kaladkarin at hindi mo kayang wasakin. Ibig sabihin, the mere fact na sinabi niya ito sa mga taga-Korinto, kaya nila. Kaya mo kapag mananampalataya ka. Kaya ngayong oras nito, simulan mong wasakin lahat ng kasinungalingan. Karamdaman, winawasak kita sa pangalan ng Panginoong Yesus, sa pangangatawan ng anak ng Diyos na ito. If you believe that right now, come on. Lift up your hands. Simula kang mag-rebuke ngayong araw na ito. Take every captive. Ikaw ang nakakaalam niyan ngayong araw na ito. Karamdaman lumayas sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kahirapan, I declare prosperity right now. Winawasak ko ang kahirapan na dumadaloy sa Kanya, sa Kanyang isipan ngayong oras na ito. Capture it right now. In the name of Jesus, rebuke it. Huliin mo, kaladkarin mo sa iyong isipan palabas. Karamdaman, alis, layas, labas. Kapayapaan, dumaloy. Before I will leave this platform, can you just lift up your hands right now? Taas natin ang ating mga kamay, tanda ng pagsuko kay Lord. Lord, we surrender ourselves before you. Minsan, Lord, ang hina na nga namin pinagpipilitan pa namin. Lord, as our hands lifted high, tanda po ng pagsuko. Every high thing must come down, Lord. Kung mayroon mang pride, binawasak po namin. Dahil itinataas mo, Lord, ang nagpapakumbaba. At ibinababa mo, Panginoon, na nagmamataas. Sa aming pagtaas ng kamay, tanda ng pagsuko sa iyo, ito, Panginoon. Maghari ka sa buhay namin. At walang anumang kaisipan, walang anumang gawa ng kaaway ang maghahari liban sa Panginoong Hesus lamang. Wala nang iba, Panginoon. Salamat po dahil ngayong oras na ito may gumagaling. May lumalaya sa kahirapan. May lumalaya sa kanyang kahapon. May lumalaya sa pagkaalipin, Panginoon, ng bisyo ngayong araw na ito. Instantly, Lord, may pinapalaya ka ngayong araw na ito, Lord. In the name of Jesus. Thank you, Jesus. Kung ikaw itong taong ito, ite-testify mo yan sa life group mo. Ite-testify mo yan sa mga tao. Magpapatuloy ang kagalingan at pagpapala ng Panginoon sa iyong buhay. Salamat po, Panginoon. Pangalan mo lamang ang itinataas namin at patuloy naming itinataas, Panginoon. Salamat sa katugunan. Salamat sa answered prayers, Lord, ngayong araw na ito. Kaya marapat lamang sa iyo namin ibalik, ibigay ang pinakamataas na papurit pagsamba. Dahil ito po ang aming panalangin sa matamis at walang kapantay na pangalan ni Jesus. Lahat po'y sumigaw na malakas na Amen. Lahat ng pinagpala ni Lord, come on, mas malakas na papuri sa Kanya. Praise Jesus, praise Jesus, praise Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise you, Lord.